Idol Season 4 winner Carrie Underwood, American Idol Season 11 runner-up Jessica Sanchez, American TV host Maria Menounos, Black Eyed Peas member Fergie, at ang lead actor na si Blake Jenner ang ilan lamang sa mga kilalang Hollywood celebrity na spotted habang suot ang mga kahanga-hangang creation ng Filipino fashion designer na si Oliver Tolentino. Nagsimula sa isang humble beginning si Oliver sa Bataan at unti-unting nakilala silang the Valentino of the Philippines sa larangan ng fashion industry sa bansa. Hindi nagtagal, nagpatayo ng atelier o patahian ng damit sa US habang pinapatakbo pa rin ang kanyang boutique dito sa Manila. Unti-unting napansin si Oliver at kinilala bilang 2010 Oscars Designer Challenge finalist, Fashion Week El Paseo 2011 Designer of the Week, at marami pang iba. So I usually use pineapple, abaca fiber, and we have also banana fiber. And the weavers in the Philippines are also discovering new fabric that we can offer all over the world. And I made sure that the Filipino touch is always there. At dahil sa kanyang husay at galing sa larangan ng fashion, nagkaroon siya ng mga A-list client at na-feature ang kanyang mga gawa sa Oscars, Golden Globes, Emmy, Grammys, American Billboard Award at East Fashion Police. Kaya naman ngayong umaga, kilalanin at alamin natin ang sekreto sa tagumpay ng Filipino fashion designer na si Oliver Tolentino. At ngayon ay napakapalad natin dahil makakakwentuhan natin siya ng live via Skype dito sa homepage. Yan naman, hello and good morning and welcome to homepage, Oliver. Good morning sa inyo from LA. Good morning. Ayan. Congratulations, ha? Congratulations. Ayan. Thank you very much and thank you for all your support. Actually, kadarating ko lang dito galing ng Pilipinas at thank you very much for this privilege para ma-interview nyo ako dito sa LA. Ayan. Matanong ko lang, Oliver, paano ka nga ba nagsimula bilang isang fashion designer? Well, ever since I was 7 years old, alam ko na gusto ko talaga maging designer kasi imbis na nakikipaglaro ako sa mga kalaro ko, ang nilalaro ko is sewing machine. Oh. Yan. So, bata pa lang talaga inborn na sa'yo yung pagiging designer mo. Yes, because high school, I took up fashion designing right away. So, bago ako mag-college, designer na ako. That was a long time ago. Pero Oliver, alam naman natin na napakahirap na pumasok ang isang Pilipino sa international scene. So ano yung mga ginawa mo, yung mga challenges na pinagdaanan mo para dumating ka sa ganyang estado? Ako as a designer, kailangan talaga ipakita mo ang tunay mong pagkatao as a designer. I'm a Filipino designer and I'm very proud of it. So, sa langaran ng pagdidisenyo ng damit, I made sure na talagang ginagamit ko ang local fabric natin sa fashion scene. Kasi as a Filipino, I'm very proud to promote our local fabric like the pinya, the abaca, the water lily. At saka siguro yun ang dahilan kung bakit umaangat ang ating mga damit sa international fashion scene. So, dapat rin maging totoo ka sa sarili mo. Kailangan talaga meron ka talagang isang disenyo na maipapagmamalaki mo sa buong mundo, which is ang disenyong Pilipino. Ayan, napakaganda nga niya. Ginagamit mo rin ang ating sariling mga products katulad nga ng mga pinya, no? Pero ano nga ba ang sikreto ng tagumpay sa larangan ng fashion industry? Well, kailangan talaga alamin mo ang lahat ng dapat alamin sa negosyong pinasukan mo. Kailangan as a fashion designer, marunong kang mag-pattern, marunong kang manahe, marunong kang mag-finisher. Hindi kailangan na puro drawing na lang ng drawing, tapos hindi mo naman kayang i-execute. So, sa mga nagbabalak na maging fashion designer, ang maibibigay ko sa kanilang mga rekomendasyon is talagang pag-aralan nila ang pinasok nila kasi hindi madaling maging fashion designer. Kailangan talaga alamin mo kung ano ang pagbuo ng damit. Ayan, so dapat talaga mananahi ka talaga, no, Oliver? Yes, kasi alam mo kasi,
when you meet up with clients at nag-draw ka, kailangan i-produce mo the same way na dinraw mo yung damit. Kasi later on, the client will ask, bakit ganyan, hindi katulad nung dinrawing mo yung ginawa mong damit. Tapos baka sabihin mo sa kanila dahil hindi posibilidad na magawa yung dinrawing mo. So ikaw rin ang mapapakiya sa huli. Ayan, masisira ka talaga. Pero ano yung feeling na nakarating ka dyan sa mga pangarap mo at parang sobra-sobra pa dun sa pinangarap mo yung ibinigay sa'yo. At the same time, ipinagmamalaki ka ng mga kababayan mo. You know, Weng and Sarah, talagang, alam mo, I'm so blessed about all the achievements that I have right now. Pero gusto ko sabihin sa mga kababayan natin na para sa inyong lahat ito kasi ang tagumpay ng Oliver Tolentino ay tagumpay ng isang tunay na Pilipino. So, lahat ng ginagawa kong ito ay para sa ating bayan din at talagang pagbubutihan ko pa para lalo makilala ang fashion na Pilipino dito sa Hollywood kasi hindi madaling mapasok ang fashion here. So, talagang I'm so blessed about it and also talagang nagpapasalamat ako dahil ang ating country ang inspirasyon ko sa pagdidisenyo ng damit. Ayan, kaya naman proud na proud kami sa'yo dahil sa dami mong dinisenyo at syempre mga kilalang tao pa ang mga nagsusuot nito, no? Saan ka nga ba kumukuha ng inspirasyon sa iyong mga creation? Usually, pag nagka-travel ako, kasi once in a while we go to a different country or umuwi sa Pilipinas, doon ako nakakakuha ng inspirasyon kasi sometimes as a fashion designer, kailangan mong lumayo sa shop para talagang makapag-isip ka ng panibagong disenyo na i-offer mo sa mga clients mo. So, when we travel, doon talaga pumapasok lahat ng mga inspirasyon at talaga namang na ibibigay mong todo pag talagang nag-iisa ka lang habang nagdidisenyo ng damit. Kasi talagang yun, alam mo, malayo ka sa problema, malayo ka sa shop, kikita mo lang magagandang scenery. So, talagang magaganda rin na nakikreate mong damit. Ayun, ibang klase talaga yung mga creations mo, Oliver, ano? At maraming humahanga sa'yo, maraming gustong sumunod sa yapak mo. Aside dun sa binanggit mo kanina na rekomendasyon mo sa kanila na dapat marunong din silang manahi. Ano pa ba yung mga advice na pwede mong ibigay sa kanila para maging successful din sila dito sa larangang ito? Ang importante is maging patient ka. Hindi right away makikilala ka sa larangan ng pagdidisenyo ng damit. So, kailangan habang hindi ka pa nakikilala, kailangan talagang mag-aral na mabuti. At you always look back. Tignan mo ang nakaraan kasi iyon ang magdadala sa iyo sa tagumpay sa pagdidisenyo ng damit. Kasi pag grounded ka at hindi lumalaki ang ulo, importante talaga na ibigay mo ng pagmamahal ang pagdidisenyo ng damit. Hindi po pwedeng design ka lang ng design ng damit para kumita ng pera, but bigyan mo ng puso, bigay mo yung buong puso mo sa pagbubuo ng damit. At mahalin mong mabuti ang mga kliyente mo kasi sila talaga ang magdadala sa iyo sa tagumpay. And also, kailangan talaga always find your roots kasi dyan tayo naaangat sa ibang mga designer kasi tayong mga Pilipino ay may abilidad gumawa ng magagandang damit. Ayan. So, curious lang ako, Oliver, ano ba yung mga bago na disenyo na ipapakilala mo sa merkado ngayon? At ano ba yung mga mauuso pa? Papasok na tayo sa kalagitnaan ng taon. Sa ngayon, bali tinatapos na namin ang Fall and Winter Collection 2013 and 14. Pero excited ako sa collection ko sa Spring Summer 2014 kung saan ipakikilala ko ang mga bagong materyales from the Philippines. At ikilala ko rin ang mga embroidery ng Lumban. Ayun. Kita natin sa fashion industry dito kung paano gumawa ng hand embroidery ang mga Filipino. Ayan. So, thank you so much, Oliver. We're very proud of you. Ayan, syempre naman proud na proud kami at very well said, Mr. Oliver. Kaya naman maraming salamat sa oras mo. We hope na mas maging successful ka pa sa iyong career at mas marami ka pang ma-inspire, hindi lamang mga Pinoy, kundi all over the world. Maraming salamat, Weng and Sarah. Maraming salamat, Pilipinas. And sana magka-usap tayo ulit
in the near future. Ayan, oo. At aabangan namin, Oliver, yung iba pang mga magiging success mo, especially dyan sa Hollywood. So, good luck sa'yo at ingat ka dyan. Salamat! Ayan, so yan po ang ating nakapanayamang fashion designer na si Oliver Tolentino. Diba? Nakakatuwa, Sarah, na nung one time si Francis Libera naman yung nandito sa studio natin. Pag umuwi siya ng Pilipinas, dadalhin din natin siya dito sa Oo homepage. naman, talaga Diba? naman dapat. At proud na proud talaga tayo mga Pilipino. Correct. Dapat i-design ka niya ng damit. Oo, tayong lahat. Sa homepage.